At habang kumakain nga ako mga kwatsero, napansin ko na parang may nakatitig sa akin. At meron nga paglingon ko. At nandito nga si Dogo. Kawawa naman, gutom. At halata din na natatakot. Tignan nyo naman yung tenga niya, nakababa. At syempre, dahil masamang tao tayo, ay hindi natin ito papakainin. Magandang farming mga kwatsero, kamusta kayo? Sana ay ayos lang. At ngayong araw nga mga kwatsero ay uuwi ako ng Mindanao. Kasi kailangan ko nang silipin kung kamusta na ang aking mga alagang hayop sa bukid. At ito nga mga kwatsero, masyadong mahal ang ticket pa uwi sa amin kaya sa ibang airport ako magtugpa. Ito kasi mga kwatsero na masyado tayong gala, talagang lakwatsa ng lakwatsa. Halos lahat na yata ng airport sa Mindanao ay naikutan ko na. Kaya ngayong araw ay lalapag ako sa General Santos City. At magmula General Santos City ay sasakay ako ng bus papuntang Dipolog. Siguro nagtataka kayo kung maayos pa ba yung pag-iisip ko. Pero ganun talaga mga kwatsero. Pag mahal ang ticket sa isang airport, maghanap tayo ng murang ticket sa ibang airport. Yun nga lang, magta-travel tayo ng malayo-layo. At sa puntong ito mga kwatsero, ako ay nagtataka. Bakit ganito ang plane configuration ng aircraft namin? Kung dati-rati ay 2 rows lang yan, ngayon ay 3 na. Kaya hindi ko matukoy kung nasaan yung upuan ko kasi itong airplane na sinakyan namin ay pang international. Ginamit sa domestic flight kasi nga ang daming umuuwi ng Mindanao dahil nataon kasi mga kwatsero na Eid. Pero sariling opinion ko lang yun mga kwatsero ha, na ginamit itong aircraft na to pang domestic travel. Bakit ba? Wala akong magawa sa buhay ko kaya mag-imbento na lang ako ng kwento. Sa mga nakaranas ng lumipad papuntang ibang bansa, tignan nyo, di ba? Para lang akong mag-a-abroad nito. Grabe mga kwatsero, puno talaga tong flight na to. At heto na nga mga kwatsero, nangyari na ang kinakatakutan ko. Kaya ayoko mag-travel sa hapon kasi madalas yung turbulence. Hindi gaya pag madaling araw yung flight or mga bandang alas 6, alas 7. Napakakalmado talaga ng lipad mga kwatsero. Try nyo. At pagkatapos noon ay nagsimula na ang fun games. At syempre, hindi pwedeng hindi tayo manalo mga kwatsero. Ayan o. At kalaunan nga mga kwatsero ay lumapag na kami sa Gensan. At ang sabi ko pa naman ay makakakain na talaga ako ng fresh na tuna. Di ba ga? Sikat na sikat ang Gensan sa tuna. At maya-maya pa lamang ay dumating na yung sundo namin. Siya ang maghahatid sa amin sa bus terminal. At bago ko kinuha ang flight na ito mga kwatsero, ay nagplano talaga ako. Nag-research ako kung anong oras yung first trip, second trip, at saka last trip na mga buses papuntang Dipolog. Sabi ko, uy, masyado pang mahaba yung layover ko. Pwede pa akong kumain ng tuna dito sa Gensan. Apparently mga kwatsero, outdated na pala itong time schedule nila. Ang nakapaskil kasi sa mga FB pages nila ay 1:00 daw ang first trip. Pero ngayon ay alas 10 na ng gabi. Ang kasunod na trip o yung second trip ay alas 11. Pero ang nakapost ay alas 2 daw ng madaling araw. Diba ang layo? At ang last trip ay alas 12 ng madaling araw. Pero sa mga FB pages nila at saka sa mga tarpaulin, alas 3 ng madaling araw. Pero ayun na nga, naghanap ako ng ibang paraan. Naghanap ako ng van kaso wala na daw, nakaalis na. Kaya ang ginawa ko na lamang ay naghanap ng kainan. At magdi-dinner na lang ako kaysa mas stress ako sa mga schedule ng mga buses na yan. At ang tuna ko mga kwatsero ay naging chicken. At ang soup ko ay naging corn and soup. Tama ba yun? Meat, corn and soup? Basta yun na yun. Choose your battle ba? Wag nang malungkot kung hindi sumang-ayon yung mga plano natin sa atin. Wala tayong magagawa. Move on na lang. So, yun yung wisdom na natutunan ko over the years mga kwatsero. At habang kumakain nga ako mga kwatsero, napansin ko na parang may nakatitig sa akin. At meron nga paglingon ko. At nandito nga si Dogo. Kawawa naman, gutom. At halata din na natatakot. Tignan nyo naman yung tenga niya, nakababa. At syempre, dahil masamang tao tayo, ay hindi natin ito papakainin. Uy, joke lang. Baka mamaya mabash ako. Pinakain ko yun, no? Dahil minsan na akong nabash sa content na aso. Hindi ko naman sinasadya, pero nag-viral. Ako pa ang sinisi ng mga tao nung nasa Cubao ako. Itong mga netizen talaga na to. Kung makareact, akala mo mga followers ko. Hindi naman. At dumating na nga ang oras mga kwatsero na kailangan ng punuin yung first trip. Pero sa totoo lang mga kwatsero ay puno na yung first trip. Dahil ang patakaran pala dito sa bus terminal sa Gensan, pag maraming pasahero sa first trip ay nagbibigay sila ng number. So dapat may number ka na kukunin sa guard. At pag wala kang makuhang number, ibig sabihin fully booked na. So intayin mo yung second trip. At ganun din yung patakaran mga kwatsero. Numbering din. Kaya dapat ay magpa-reserve ka ng maaga. Pero kung
kung hindi naman peak season mga kwatsero, yung numbering or by reservation lang ay yung first trip. Yung second trip at saka third trip ay hindi naman na kailangan magpa-reserve. Kaso kung ako sa inyo mga kwatsero, wag nyong kunin yung first trip at saka second trip kasi matatagalan yung biyahe ninyo dahil yung isa dadaan pa ng Kabakan, yung isa naman dadaan ng Surula. Samantalang yung last trip na alas 12 ng madaling araw, straight na yun mga kwatsero, diretso lang yung biyahe. Titigil lang siya sa mga bus stop para kumain at umihi. At dahil nga umalis kami ng alas 12 ng madaling araw, kaya bandang alas 9 ay nakarating na ako sa amin at nakita ko na itong baby girl ko. Ang loka-loka, buntis, namamaga ang dede. Bakit ganito ang reaction ko mga kwatsero? Kasi sabi ng vet niya ay hindi na siya pwedeng magbuntis. Pero ang loka-loka ay nakastahan ng askal. Ay mali, baka maraming magalit. Aspin pala.